Naniniwala po isang legal expert na napalalim ng testimonya ni OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang detalye kaugnay sa confidential funds kumpara sa mga inilahad ng naunang testigo na si Gina Acosta. Sa kanyang pananaw, kung may magandang depensa ang company Vice President Sara Duterte at may sapat na paliwanag, mainam na siya na mismo ang humarap sa paglilitis. Narito ang aking report. Kung walang approval ng Vice President sa mga disbursement vouchers na to, wala ring confidential funds na mailalabas dahil ang funds or ang pondong pinapatukoyan dito ay ang confidential funds for 2022 and 2023. Tama ba? If there is no approval po, there is no release No of release. funds. Sa testimonya ng Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio, lumabas na kung walang pirma ni Vice President Sara Duterte o kinatawan niya, walang mailalabas na confidential funds mula sa kanyang tanggapan. Tingin ni Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, mahalagang punto ito. Mahalaga na, mas direkta na yung sinasabi niya na ay, alam naman ng Vice President to, diniscuss namin to, alam niya ito, pumirma ako, pumirma siya. Kasi kung minsan yung mga nakakataas, the defense would say, hindi niya alam yan eh. Trabaho na lang ng mga tao na yan, so therefore he should not be held accountable dito. Mas direkta yung kanyang testimonya na alam ito ng Vice President, lahat ng pirma ko alam niya by her authority, by clearance ako sa kanya. So hindi na pwedeng i-insulate ang Vice President sa accountability or liability kung meron man. Para kay Cayosa, mas napalalim ang paghugot sa mga detalye kumpara sa naging testimonya ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kasi ang inaamin lang ni Acosta is, utos ng Vice President na i-withdraw namin yan at ibibigay ko kay La Chica, period. Ang witness na ito, persado, kasi alalahanin natin, dinis-allow na ito ng COA. Sabi nila, hindi tama paggamit nyo, pero nag-explain pa rin sila. Nagbigay pa rin sila ng mga karagdagang ebidensya. So, mga detalye na yan na inaamin ngayon ng witness na alam ito ng Vice President. Pumirma nga ako, pumirma siya. Sa tingin niyo, anong direksyon dapat puntahan ng depensa pag oras na para sa cross-examination? Papatunayan nila na bawat isa sa mga yan, nagamit ng maayos, sumunod sila sa COA circular, at mayroong totoong pinagbigyan. Hindi yung mga nakakatawang pangalan lang. Pangalawa, ito pa, yung napakaraming resibo, iba-ibang pangalan, pero isang pumipirma, mabigat yun, di ba? Forgery yun eh. So, yun na lang, doon na lang nila ire-rebat lahat yan. Tingin niyo po ba makakatulong kung mismo si Vice President Sara Duterte ang tetestigo sa impeachment court? Kung meron silang magandang depensa, no? At meron silang sapat na explanation o kaya ebidensya, pinakamaganda siya na mismo ang haharap. Kasi nga, yung mga defenses na, like for example, insulated siya, hindi niya alam, medyo nabuwag na yun. Mahirap mo nang she has access to all those documents, alam niya yung mga transaction, kung hindi niya alam, subordinates niya ito, mga kakampi niya, mga ito, di isubo sa kanya lahat ng mga explanation. Now, if you're not sure, siyempre, iiwasan mo na magtestigo. Ang depensa, naitanong kung nakapinsala ba ang mga naging testimonya ni Ortonio. Wala naman po akong nakita, but again, that will leave that to the appreciation of the court kasi baka sabihin sub judice na tayo and bukas maglalabas ng ruling. Natanong din si POA tungkol sa paghingi umano ng confidential funds bago magkaroon ng plano. Oh, I don't want to answer that, ma'am. Of course, we have an idea kung ano yung gagawin namin sa cross-examination, but I don't want to answer that muna kasi nga that really goes into the merits na of the proceedings today.